I am asking for a very restrictive, limited period of 3 to 6 months. Ayaw maniwala nila yung mga gungdong na hindi ko daw kaya. Hindi ko kaya, tignan natin. Para sa tunay na pagbabago! Isolo ang federalismo! Ako ay isang tunay na! Astig! Ang pinpecho sa governance si Marcos, Ferdinand Marcos. At sabi ko, for those who would really resist and continue with the business of drug, you are a target. You are a target. And I repeat, it has been criticized by the human rights with these words. Talagang mamamatay ka. At talagang patayin ko kayo. Left mo ka, bayan ako. Ito. We have to break the imperial unity. Kailangan talaga we have to replace the unitary to federal type of government. I have to save Bulacan. I have to provide security to the people of the Republic of the Philippines. Mabuti ho dito, konti sa North. You are okay. You've been governed very well. Well, of course, the Marcos grant of governance. When I went to kay sa mama nila doon sa Tacloban, day 2 I was already there because I was born in Leyte. Kita ko yung patay for the first time in my life. Pero makita mo na tulala sila lahat. Umiyak ako kasi nakita ko kasi yung dalawang bata. Kaya kami, ang ano ko, speaking of loyalty, speaking of friendship, malaki ko na ang tatay ko ay talagang stood by Marcos. His ally until sa namatay.
Si Ferdinand Marcos, gano'n ah. May medyo nalinis. Sabi, the first years of Marcelo, talagang malinis ang Pilipinas. And he ordered the first killing by firing squad of the drug lord Lim Seng. So, sumunod lang ako kasi mahal ang bala ngayon. Dito na lang. Death by hanging. I will restore the death penalty for drugs and other serious offenses connected with drugs. Alam mo, lahat tayo anak ng Diyos eh. Sabi nga ng anak ng Diyos, tayo, lalaki, babae, I may disagree by what you say, but I will defend your right to say it. Ako po'y gusto ko na sanang magpahinga. Pero nakikita ko kasi ang the sadness of our country. Gusto ko nang mag-retire. Nakikita ko ang bayan. Okay na sana kung yung mamasamang tao nagpapahirap lang sa Pilipino. Dito ngayon, it is government itself oppressing the people. Ayaw ko ng droga. Ayaw ko ng kidnapper. Ayaw ko ng hold-upper. Ayaw ko ng snatcher. Lumayas kayong mga pangit na kriminal. Pagka po ang presidente ng Pilipinas ay si Rudy Duterte na, yung mga adik, yung mga praning, mawawala na sila. I'm ready to retire. I became mayor in 1988 of Davao City when I was only 43 years old. Ngayon ho, 70 years old na ako. But whatever happens, matalo o manalo, it's going to be my daughter. Again, she would be mayor. Kaya ako lumaki sa hirap. So I do not deny and have not hid the fact na left hook ako. Pero hindi ako membro ng komunista ng Pilipinas. Far from it. Doon yan sila sa extreme. They call it armed struggle. Hindi kami pwede dyan. Nandito lang po ako. Pero ang aking orientation, sosyalista. Kasi anak lang ako ng mahirap. At ngayon, ito mga OFW, kawawa kasi ang sinabi nila sa Facebook, Duterte, wala kaming hingiin sa iyo. Ibalik mo lang ang kapayapaan. Kasi kami nagtatrabaho, asawa ko na sa Qatar, ako nandito sa Riyadh. Nagpapakamatay kami para lang makipadala doon sa edukasyon ng bata. Sabi nga nila, ibalik mo lang, walain mo lang ang kriminal. Ngayon sabi ko, matanda na ako, tumakbo ako ng presidente, tinatanggap ko yung hamon. Mas guwapo yung mayor na yun. Duterte! Duterte!
Duterte, 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 Duterte. Of doing things, against government corruption, against peace and order, whatever. Siyempre, we will welcome that. If we can do it in Davao, of course, hopefully we can do it throughout the Philippines. Did you have any misgivings about anything he said? No. In fact, I think he's very straightforward. Okay. And we like that. Walang hindi man hypocrite or whatever, no? Hindi plastic, hindi kung naisip niya, yun ang sinasabi niya. We like that, So, yeah. sa peace and order, walang kalaban ng si Mayor. Talaga number one yun. Yung peace and order, then we can ensure business growth, security, at saka madami darating na mga turista sa magandang scenery dito sa Expressing their solidarity with the advocacies of Mayor Duterte. Tumayo mo tayong lahat at i-declare Mayor Duterte. We want Mayor Duterte to be our president. We cannot abandon him, and we want to make him succeed as president. Mayor, nandito po ang naka-pledge of support ng mga tao. Andito po ang written declaration of support. Meron pong hindi written, pero in the hearts of Sambuangueños, sulubat sila ng tawi-tawi, nandyan po kayo sa puso nila. Anytime, anywhere, para sa nila, nandyan po sila. We will turn over, Kamarne Magusto, we will turn over our pledges of support. Honorable Mayor Roddy Duterte and Honorable Senator Alan Peter Cayetano. Okay. Okay, sa mga banners, palinaw sa pagnaos sa mga banners, ha? Especially, din napita, kaya itong camera, matamunan, no? Okay. Nag-aisa og space itong cameraman. Palihog lang, gamay. Okay. Sa tuwag, Okay, kung pwede malingkod sa ta, okay? Malingkod na, countdown lang, lingkod lang. Okay, lingkod lang, palihog. Alright, lingkod lang. Yan itong mga banners, yan na ha. Yan sa itong mga banners, ha? Okay. So, sa tanang mga Cebuanon, andam na ba kamong maminaw? Yes! Andam na ba yun? Yes! Andam na ba yun? Okay, akong i-present ka ninyo. Ato lang inaog niya. Sir ha, kasi inaog ha, mga banner, inaog sila ko ha. Okay, akong i-present ninyo ang muhatag sa plataforma, no? Sa tandem Duterte Cayetano. Walay lain, akong i-introduce ka ninyo. Honorable Senator Alan Peter Cayetano, palakpakan! Ngayong hapon sa kanilang tanan. Mabuhay ang mga Cebuano. Mabuhay ang mga Bisaya. Mabuhay lahat ng Pilipino. Mabuhay ang susunod nating Pangulo. Mayor Roddy Duterte. Mabuhay ang pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. Sino po dito nagdadasal na mawala na ang mga kriminal sa ating mga kalye? Sino po dito ang nagdadasal na tuloy-tuloy na ang trabaho at mawala na mga kontraktual? Sino po dito ang nagdadasal na hindi lang panay Metro Manila, kung hindi ang bawat region, Luzon, Visayas, ang Mindanao ay magkapantay-pantay at umunlad at magsigla ang bawat
Pilipino? At sino po ang kaisa-isang kandidato na kaya po at may political will at paninindigan na gawin yan para sa atin? Gusto niyo po ba na magsakripisyo para sa inyo si Mayor Duterte? Kasi po masarap ang buhay niya sa Davao. Kontento po siya sa kanyang gawain at sa kanyang mga nagawa. Pero tayo ang nagsasabi sa kanya, hindi po ba na siya'y dapat tumakbo? Tayo ang nagsasabi sa kanya na kailangan natin siya. So kung totoo po ang sinasabi natin na kailangan natin siya, willing po ba kayo sa harap niya na magsabi ngayon na sama-sama tayo magsasakripisyo para sa ating bansa? Sa kanyang gagawin ng mga pagbabago,